Arestado ng mga otoridad ang dalawang high-value targets sa Davao City. Nasabat mula sa mga ito ang higit kalahating milyong pisong halaga ng iligal na droga. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Naaresto ang dalawang high-value target ng drug personality sa isang anti-drug operation na isinagawa ng Regional Special Enforcement Team Davao City Office at Seaport Interdiction Unit Turil ng Philippine Drug Enforcement Agency 11, katuwang ang City Mobile Force Company ng Davao City Police Office kahapon Disyembre 1, 2025. Sinabi ng PDEA na dakong alas 2:50 ng hapon, nagsagawa ng operasyon sa Dacodaw Compound, GP Laurel Avenue, Lanang, Davao City, kung saan naresto si alias Rick, 44 anyos, matapos magbenta na isang vape na naglalaman ng hinihinalang marijuana oil na nagkakahalaga ng 4,000 pesos sa isang PDEA agent na nagpanggap na buyer. Nahuli din sa operasyon ang kanyang kasabwat na si alias Jack. Nasamsam mula sa mga suspek ang 5 vape na may hinihinalang marijuana oil, 9 na vacuum sealed na pakete ng hinihinalang tuyong dahon ng marijuana na may bigat na humigit kumulang 455 grams, isang transparent na pakete ng tuyong dahon ng marijuana, 6 na transparent na pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 70 gramos, drug paraphernalia at mark money. Maharap ang dalawang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang aktibong miyembro ng New People's Army sa Samar ang nagpahayag ng suporta ngayon sa gobyerno matapos na ito ay kusang sumuko sa otoridad sa kasundaluhan ng 3rd Infantry Battalion sa San Jorge, Samar. Ang nasabing former rebel ay kilala sa kanyang alias si Chast at isa itong member ng Squad 2 Yakalpatan SRC Browser ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Kasabay ng kanyang pagsuko ay isinurinde rin ang nasabing NPA ang kanyang mga armas, isang M16 Assault Rifle, K69 Submachine Gun Rifle magazines, ammunition at mga war materials. Ayon sa 3rd Infantry Battalion, ang nasabing NPA ay nahimok na sumuko dahil na rin sa apila ni Brigadier General Arlino Sindaychego ng commander ng 81st Infantry Brigade sa mga natitira pang NPA sa Samar na sumurinder at isurrender ang kanilang mga armas. Ang panawagan ng opisyal dahil na rin sa serye ng armed encounters na naganap sa Gandara noong November 22 hanggang 23 kung saan kung matatandaan na patay ang dalawang miyembro ng NPA at nasabat ang matataas na uri ng armas, assorted war materials at personal na gamit ng nasabing miyembro ng New People's Army. Kumitido ngayon ng batalyon na susuportahan ang mga surrenders sa pamamagitan ng programa ng gobyerno. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Shane Galit Bantaya ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.